Hello po, good afternoon. Medyo nagka-problema po tayo sa internet kanina. Nagla-live na ako pero hindi po siya, nag-hang po siya, tumigil. Kung kaya nag-reset po ako, nag-reboot ako. Kung kaya humihingi po ako sa inyo ng pag-unawa. At ako po medyo nag-pray ng konti kasi po first time na tayo ay nag-hang sa ere. Mabuti na lang, nag-uumpisa pa lang. And so, good afternoon po sa inyong lahat, at blessed post-Christmas and a blessed, prosperous New Year this coming 2021, kung kaya tayong lahat ay muling magkakasama ngayong hapon, and I am praying for something na, ewan ko kung magugustuhan ninyo, I will make a 4 to 5 p.m. live streaming group chat natin, yung lahat po ng kasama ko sa group chat ng 4 to 5. Kung mamarapatin po ninyo, gusto ninyo, ay magawa tayo ng group chat natin at ako magiging admin nyo para doon po tayo magtatalastasan. Kasi merong mga iba po na ang tawag dito, na mas masarap po doon pag-usapan sa ating group chat if you wanted it. So kung gusto nyo lang po yun. But before anything else, babati muna tayo ng happy, blessed birthday kay Nanay Josephine Hines ng Malasiki. Mapagpalang birthday niyo po, Nanay Josephine Hines ng Malasiki. And before anything else, tayo po ay manalangin muna. Para tayo po ay makapag-umpisa ng mahusay. At of course, kailangan natin ng panalangin. So, shall we pray? Father God in heaven, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin for restoring the internet connection once more. And I pray that you would put a favor over 4 to 5 p.m. live streaming, that we might enjoy your presence together with your people. At patuloy na ikaw mangusap sa puso po ng bawat isa. Again, ikaw ang higit na nakakakilala sa bawat isa sa amin. Kung kaya by the power and anointing of your Holy Spirit, come and touch your people once more through your servant na magbabahagi po ng iyong salita. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat sa iyong kabutihan, kalakasan, kapangyarihan. For you are a faithful God, and cover us with your precious blood, Jesus, as you give us your favor para tuloy-tuloy po ang lakas ng internet connection dito po sa lugar na ito. Kasihan mo kami, samahan, and your favor be upon each one of us as you meet all the needs of your people. For my God shall supply all your needs in Christ Jesus, according to His riches in Christ Jesus. Pagpalain mo po kami sa isang oras na ito, in Jesus' name. Everybody say Amen. Amen. At magandang hapon sa bawat isa. Blessed afternoon sa bawat isa na tayo po muli magkasama-sama. At nakakatuwa naman. Medyo naantala yung ating gawa ng nawala biglang internet. But here we are again. And thank you. At Pastor Bubot po ng Dunamis of Jesus, tayo po ay nasa 247th day ng live streaming. Simula po nang naumpisa nito, naka 247 na po tayo. And I praise the Lord sa pagbigay niya sa atin ng pagkakataon. Sabi ko nga kay Nanay Josephine, ang ating birthday girl ngayon, ay sabi ko, Nanay, mapalad tayo, Kasi kung walang COVID, hindi tayo nagkakilala. So I greeted her, a happy birthday. Sana someday magkita-kita tayo. At naman, talaga magkikita-kita tayo. There's no impossible with that. Kung hindi man tayo magkita ngayon ng personal, ay tiyak sa langit tayo magkikita. Kung kaya, salamat po sa inyong lahat at tayo po ay nasa topic natin. Ate Virgie, nandito na po ako. Nag-chat na si Ate Virgie. Ngayon ko lang po nabasa, At salamat po sa Panginoon. Tayo magkakasama, At Ate Virgie, kumusta po kayo dyan? At kasama ng inyong gwapong asawa ay binabati ko kayo ng mapagpalang 2021 Christmas. Tapos na at papasok na tayo sa 2021. It's about how many days na lang? Today is 28, so we have only 3 days to go. And we will be entering by the grace of God to 2021 a better person. It makes us a better person. Para sa akin po, ang 2021 would reveal who we are in front of the Lord, na kung paano tayo ningatan, kung paano tayo sinamahan, at dalangin ko po ay naging much better person tayo. Sabi nga ni Ate Chris Canapi, salamat sa live streaming kasi lalo akong naging
makabuluhan sa Panginoon at lalo ako naging mabunga sa Lord. I do not know. Meron na nga siyang Bible study. Praise God, Ate Chris, wala ka man ngayon. Alam ko, nasa Bible study ka ngayon kasi 4 to 5 din ata nasabay ang ating live streaming sa Bible study niya dyan sa Guam. Salamat. Ate Pilipinas, Ilagas ng Guam kasama niyo po ba si Chris Canapi, si Sister Chris? Magandang hapon po sa inyo together with your handsome husband, Kuya Dominador Ilagas. Magandang hapon. Thea Simon Mendez, bati-bati muna tayo. Of course, di naman pwede mag-umpisa ito, hindi tayo babati. Mula sa Saudi Arabia, si Thea Simon Mendez, shout out kay Giliana, from Giliana, Lowell Angelo Crabe, Rochelle Benito, Mecca Aya Molina, Mark Irvin Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gavrilio. Mula naman kay Harisa, ito yung apo ni Kone, ni Nanay Marivic, Atasha Chelsea De Vera Bello, Gian Joyce Cruz, Laura May Alacar Sarmiento, Ferdinand Alacar Sarmiento, Zoilin Rosbia T. Soriano. Kumusta rin Kuya Tom Taranco, magandang hapon. At saka si Kim Alisna Espino, magandang hapon. Mary Sherlane Gonzalez, ang dalaga ng Farmacia Villaflor. Yan, yung nasa Villaflor po siya. Yung Sanshi May Gumawid, hello sa iyo. Sanshi, kumusta? Ganda yung wedding, Nagkasal po kasi ako kanina, Tessa Dublois Paradero, magandang hapon po sa inyo. At mapagpalang hapon. Sanshi May Gumawid from Giliana. Shout out natin, Crystal Estrada, Segundo, Clarissa Season Balala, Angeline Tulaw, Eliza Reyes. Ayan, blessed afternoon, Mary Shirley. Salamat kayo yung mga tapat na nanonood. Hindi dahil pogi si pastor ko, hindi nakaramdaman ninyo ang paglago niyo sa Lord, and that is the best part I could give you. Kung whatever I have, yun po ang kaya ko ipasa, ang tuloy-tuloy na paglago sa Panginoong Hesukristo. So ito naman, bati pa tayo. Jocelyn Gabriles Ibetner. Teka, taga-Konto kamag-anak to ni Ate Malu, pag-pray po natin Ate Jocelyn. Pastor Bubot, salamat sa pagpapala na pinaparating niyo po sa amin. Galing po sa Lord, ginagamit lang po tayo, ng pagpapalang yan. Binabalik ko kaagad sa Lord kasi nagamit lang po tayo. It's by chance na nagkasama tayo yung natawag ng Panginoon na nagkataon na nagamit. All things will work out for good po sa lahat ng tumatawag sa Panginoong Hesukristo. At sa Kanya lang mga kaluwalhatian, binabalik ko po lahat yun sa Kanya na pagkakatiwalaan lang po tayo ng Panginoon. Kasama ko pong aking anak na si Erica Joyce Ibetner na kapitbahay. Salamat sa iyo Joyce for listening. Erica Joyce, Trisha Ayuyang, and Katrina Mandapat, magandang hapon po. Ate Malu, hindi ko po maintindihan yung sulat nyo. Hindi ko malaman kung ano pong gagawin ko. But nyo po, ilinaw nyo lang po. Medyo mahina po kasi ako sa pagbaba. Joke lang po. Ilinaw nyo na lang po para alam ko ang gagawin ko. Ano po? Ate Malu at saka si Kuya Alex. Prayer natin yung Bicol. Pinag-pray na po namin mag-asawa yon, yung Bicol ninyo. Shout out sa apo kong si King Alexus Abuid at ang manugang ko si Rowelyn Abuid listening right now. Hello sa inyo dyan. Ayan, si Alexus, hello. Nika Kalisin, magandang hapon. Sa Konto San Fabian, if I am right, si Nika, taga San Fabian. Ate Rose Colio ng Bulacan. Jeshurun Richard Rivera, shout out kay Gerard Laguna Mendoza. Ate Wilma ng Perth, Australia, busy pero nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-live stream. Salamat po sa buhay niyo. Salamat sa Diyos. Ano po? Ate Wilma. Ganon din kay Ate Malu. Ayun, ang pogi mo sa suot mong polo, Pastor. Polo lang na nagpapogi, Ate Malu, Ikaw talaga. Salamat na rin po. Ganon din kay... Yan, done sharing. Sige po, share na muna tayo habang ako'y nagbabasa. Lahat po kayo na nakakapanood ngayon, request ko lang po pakishare para po sa benefit ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan sa Facebook, ng ating mga kaibigan na hindi na natin nakikita, na makapagpaalala sa kanila na ang Diyos ay tapat. Amen. Thank you, Ate Wilma, for sharing. Ay, Nanay Dolores, long time no see. Pakishare po Magandang hapon sa Loresco family. You will be a better person 2021, Ate Dolores, Hubita si Boda ng Germany. Hello, Ading. Ganon din si MJ.
makasinag. Doon naman sa taas, yung pinakauna, number 1 na nag-online, si John Philip Hubero Evangelista ng Pampanga, working there, and taga Santa Barbara. Army Claveria, kumusta po? Ito na ang Barangay Okang sa pangunguna ni Kuya Manny. Magandang hapon. Hello po sa inyo. Blessed Monday, sabi ni Irvin. Nandiyan siya ngayon sa Bataan. Angeli, ang ating magandang young people from Bunuan Bukig. Magandang hapon. Ramil Kawile, Harisa Sakura Aquino. Yan, magandang hapon po. Ate Virgie, yan, nabasa ko na po, no? At saka, kumusta na po kay Kuya Lino. Liamer Estrada Kalaksan ng Dubai. Greg Claveria ng Karanglaan. Ate Yoli ng Bigan City. Hello po sa inyo, Kuya Dari. Kumusta na ang Loresco family sa buhay ni Linlen, ano? Magandang hapon sa inyo at kagalingan ang dalangin natin sa buong pamilya nyo. Katkat Bulahoa is also watching from Season Pangasinan, si Kuya Manny. Yan. Happy birthday, Nanay Josephine, Brian Giliego, Juby Magpayo, magandang hapon po sa inyo and pagpalain pa po tayo ng Panginoon. Si Ate Juby ba yung pinagpre-pray ko si Renzo? Renzo po ba yung anak niya, no? Yun. Kung ako ay hindi nagkakamali. Joanna Baybayan Guba, magandang hapon. Lynn Javier Tagiban, magandang hapon. Ito na, from Season Pangasinan, ang Barangay Okam. Marlene Manilin, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, and Christopher, and Shai Padawang. Ate Portia! Kanina nagkausap kami ni Kiko, ni Francis, magkausap kami kanina. At pinunta ko siya kanina doon sa sentro. Magandang hapon po sa inyo dyan. Ganun din kay Cheryl Ramos. Hello po sa inyo. At ayun, si Pastor Ronnie. Pastor, pasensya na kanina, nakat tayo sa video call natin. Kasi dumating na si wife, magla-lunch daw kami noon. Anyway, I appreciate it so much. Buti na lang, Pastor, nagpastor ka, maganda yung wife mo, Ganyan talaga, basta nagpapastor, gumaganda ang wife, gumagawa po si Pastor. Ate Norma, ng Baguio City, ano na nangyari sa GC natin? Pero ako, doon pa rin ako, at hayaan natin ako anong mangyari. I would continue to send po ng aking mga devotionals dun sa ating GC, Ate Norma. Although, nag-left the group ka na, I do not know what's the reason. But anyway, tuloy-tuloy po tayo din sa Pangasinan Eagles Network at maglalagay din po ako ng GC ng mga gusto doon po sa 4 to 5 p.m. live streaming. Gawa tayo ng GC natin kung gusto nyo. At invite ko kayo, Kung gusto nyo, you can say, okay. Po? Yan. Para meron tayong mga devotional, sharing of the word, hindi lamang every 4 to 5. Ina Resel, hello sa Bunuan. Kumusta ka dyan? At ganun din kay Grace Kalabag-Lambak ng Norway. Yan, ganda. Nakaka-bless yung mga anak mo, ha? Ryan Carl Francisco the First, good afternoon. Jack Abra, Malu Abuid, at si Pastora Geraldine de la Cruz Surup. Kumusta na ang kuya mo? Kumusta na? Pastora Gerla, At saka tapos ko na yung ID nyo. Nandito na sa akin. By tomorrow, daling ko doon sa inyo, sa house ninyo tomorrow. Sa inyong dalawa ni Pastora Malin. Mga pastor po natin sila dito sa DOJ. Po? Binabati ko rin ng magandang hapon si Rena Diamond, ang Queen of Diamonds ng Hong Kong at 4 to 5 live streaming. Also saying hi and hello to Lynn Loresco. Magandang hapon sa inyo dyan sa Tugyao. Ganun din kay Jester Kyle Saison. Hello po. Ayan, si Ma'am Juby, si Nanay, Ma'am Juby San Nicolas. Thank you, Juby. Alam mo na yan. At kay Gemma, na sister mo. Magandang hapon sa Dubai. Ganon din kay... Ayun, si Ate Brenda de la Cruz Zara. Magandang hapon po at pagpalain pa po tayo ng Panginoon. Thank you, Ate Norma, sa PM mo. At babasahin ko pagkatapos ng 4 to 5. Ganon din kay Katkat Bulahoa. Magandang hapon. Belated. Merry Christmas. Advance Happy New Year po with your family circle. Ay, thank you sa greetings mo, Katkat, ha. Yan. Maria Ligue, hello. At nabasa ko na ito, Kuya Tom Taranco, Marcos Aricafort. Basahin ko ulit, Jaya Vinis Manuel, Carla May Dori Aguilar, Christine Almasan. Kumusta na kaya ito si Christina Giliana? Kumustahin mo naman? May Kyla Escobar, Altea Kalinawan, and Joan Jukino. Marcos Aricafort, magandang hapon. Oh, yun na. So, tayo nasa dulo na at pwede na tayo mag-start. Shout out sa apo ko, nasabi na. Ate Wilma, Jisuron, nabasabi ko na rin. And so, we can start. Most probably, wala nang greetings, wala nang shout out. Ito pa.
Angel Beth Palma Tadena, and wow, si Ate Erlinda Lumiwan Bilasco. Hello po sa inyo. Ralos Nek, magandang hapon din. Pati Puson, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Domi, Sydney, Australia, magandang hapon. Pastor Weng Cadelena, Madrid, Spain. Hola, Panyera, Senyora Pastora Weng Cadelena. Grabe, ang daming ko nun Ang daming greetings nun, Pastor Weng Opo, Pastor, after live stream nyo po, may lakad uli. Oo nga. Kakabless ka naman, Ate Wilma, ha? Yan. Ang aking beshi-beshi sa Hong Kong, BFF ko, siguro nakaparada ito. Jor, Elket, BFF, kumusta na? Almira Kalimlim also, kumusta kay kay Julie? Tanungin mo kung pumuti na siya, ha? Kay Julie. At tapos kay Almira Kalimlim, ganun din po kay sama ninyo po ako sa inyong mga dasal, Pastor, para sa akin. Oo nga. Gawa nga tayo ng kuha. Sana po bumaba na sugar ko po. Opo. I-chat niyo po nga ako uli. Hindi. Nabasa ko na po. Naipag-pray ko na po kayo. Kuya Arnel Rosario ng UK. Kumusta na po kayo dyan? At kayo sa inyong magandang asawa, si Ate Alice ng UK, London. Ganon din po. Tama ako, Ate Juvie. Pinag-pray ko po si Renzo and we are praying for a miracle. Pero just the same, mahalaga po, makakilala siya sa Lord. Ano po? Lagi niyo po gawin yung pinagagawa ko, always say the name of Jesus. Del Tupino, magandang hapon. Ayan, good morning po, Pastor naming palangiti at nagbibigay buhay at sigla sa lahat. Ay, thank you po sa inyo. Napapangiti ako pag nababasa ko mga pangalan niya. Pasensya na po kung paminsan. It's alright po kasi alam ko mga busy kayong tao at ako nga po yung nagpapasalamat kasi nagkaroon tayo ng connection sa ating 4 to 5 live streaming, although you are there in Germany. Naka-lockdown nga ba ang Germany ngayon? 2 weeks at lockdown ata ang Germany. In most country in Europe ay ini-lockdown nila because of the new strain of virus. Nababasa ko at saka pinadadala sa akin sa Facebook. Pero hindi ko naman kaagad pinaniniwala kasi marami sa kanila ay fake news, At isa lang naman talagang dapat natin paniwalaan, the good news, the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, Maganda po yung maisip nyo, Pastor, na may live streaming. Hindi po ako, si Pastor Renato po ang nakaisip nito at na-invite lang po ako at salamat sa Panginoon. Shout out kay Rolly and Eugenia Gipulya po. Okay po, Pastor, maya po pagkatas natin liliniwanagin ko po. Opo, pasensya na po kayo, ha? Ate Malu Abued. Ganon din kay Nina Marie Alim Riolada, 45 live streaming tayo. Kumusta ng iyong asawa at ang iyong mga anak? Magandang hapon. Call tayo, thank you sa time. Sabi ni Pastor Ronnie. Yan, young people natin before yan. Nung ako'y nagsishare dyan sa Dagupan. Joy Valdez ng Macau. Ito pa po yung sinesharean ko noon sa Yupang. Si Joy, ngayon nasa Macau na. Ito si Mary Sheena Siralde. Magandang hapon. J. Loms, Dagupan. Sarah Kayabyab, Riza Padilla. Magandang hapon sa inyo dyan. Nanonood ba kayo? Can you say an amen? Yan, Jeline Balolong, Atilia Seralde Lolarga ng Hong Kong. Ayan, magandang hapon. Pasububot, pa-shoutout naman po si Romero. Oo, si Romero Castueras ng San Jose, California. Mga barkada natin dyan nung wala pa ako sa Lord. Ganon din kay Ate Itang Barberan Cabinta, magandang hapon. At kay Ronaldo De Leon, Olivia Agustin, blessed afternoon. Weng Cadelena, ang dami nga po, Pastor. Marilu Ligo, Rosario is also watching, Meli. Si Nanay Meli, kapatid ng aking ninang, si Ate Ninang Meli naman sila. Ayan, US po, Nasa US kayo. Meli Silan Abrahamsen. I was looking at your Facebook po, Kamukha nyo si Ninang Medi. Ganun din po. Kay Renali Taranco na Singan, Roma Grande ng Tarlac, Armida Sigion Reyna, hindi po Armida Reyes Damiel. Magandang hapon. At ganun din kay Pastor JC ng DOJ, Santa Barbara, at huli-huli sa lahat, si Jomar Gumawid. Magandang hapon sa iyo, Jomar, ang chairman natin. Long time no si Pastor Verna ng GCF, Binmaloy. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Binmaloy. Good PM po, Pastor. Sobrang blessed po ako tuwing nakikinig ako sa iyo. I praise God. To God be the glory po, Ate Armida, ha? So tayo tuloy-tuloy na. And of course, our topic would be again, sa buhay po ni Joseph, at nabasa na natin to yesterday, at ikuwento ko na lang, kasi it would take much time, we will read
the verse at ikwento ko na lang, ayan, yung aking nakasamang pastora sa Hong Kong, ng pastora ng GCF, Gospel of Christ Fellowship, si Mary Jane. Taga Santa Barbara din to eh. Si Pastora Mary Jane, but she's now in Hong Kong. Okay, so we are now on our 247 days of live streaming, Noraline Duluque. Magandang hapon. So, ang ating kukunin ngayon, ano kaya naisip ni Joseph noon? Ano po? Na kung saan ay sinabi sa kanya ni Mary na siya ay buntis. Of course, yun yung tinapik natin karuman kahapon. Rose Marina, magandang hapon. Ate Delia Escanio, good afternoon din po sa inyo. Si Ate Delia yung retired clinical instructor ng Lyceum. Ano po? Ako rin po yung nagturo sa nursing year 19, pero UL. Nagturo po ako sa UL after I graduated sa veterinary medicine. Ay nagturo din po ako sa UL ng nursing. Ang tinuro ko ay parasitology, zoology, meron pa isa eh. 3 po yun. Sa nursing, nagturo ako mga 2 years din po. Kasi scholar po ako ng LC-UL LC nung araw, UL na ngayon. Ako po yung nakapagturo dyan. Kaya kayo po yun, clinical instructor. Pero ako po na may instructor lang. Pagka-graduate ko po ng college, ay nagturo kaagad ako dyan sa LC as part of my contract to return back the service to return back the scholarship they have given to me. AJ Chua, magandang hapon po. So, ngayong araw na to, ang kukunin natin yung mga taong dumadaan sa mga problema, kalituhan, sa worry, and kunin natin yung buhay ni Joseph kasi isa sa Bible na nakakamangha yung ginawa ng Lord sa kanya. Kasi, isipin mo, papakasalan niya yung isang babae, si Mary nga, na buntis na, and all people knew na engaged to be married na sila. Ate Rita, hello po. Nakita ko picture niyong dalawa ni Kuya Danilo. Gwapo pala si Kuya Danilo. Buti na lang nagkakilala. You are meant to be. Anax. Arthur Apolonio. So ito po yung buhay ni Joseph. Kaya ko po ikikwento to sa inyo. May gawa sa nangyayari ito sa atin at maging example natin. Ay, sabi nga po ng Romans chapter 12, ay buklatin po ninyo yung mga Bible habang nagbubuklat ako, ay magre-request din naman ako sa inyo na paki-share po ninyo. Romans chapter 12, ito po ang sabi ng verse 3, verse 4. Yan. Ay, teka, mali Romans, teka, 14 ba? Nawala na ako Ang kasulatan ay nasulat, 15. Ayan, 15. Okay, sulat nyo po sa mga nagte-take note. May nag-take note kahapon si Ma'am Kwan ata, Escanio, Si Ma'am Delia Escanio, nag-take note. Yung mga gusto po ng notes, 2 days na ako hindi nakakapag-set, pwede po ba paalala nyo sa akin? Kuya Pedi ng Australia, ayan, nanonood siya ngayon. Thank you sa iyo, alam mo na yan. Okay, so yung mga gusto po ng notes, 2 na yung notes na papadala ko. Pag kayong humingi ngayon 2, yung kahapon at saka yung ngayon. So, papadala ko po yung outline, outline lang. Pero yung outline ko, ang haba, di po ba? Kasi outline lang siya. Perlita Angeles Castueras. Probably you're the beautiful wife of Romer. Romer Castueras. Kakilala ko po sila, yung mga kapatid ko kakilala ni Romer. God bless you po. Minerva Coquia, Binduan, and Liberty Gragasi ng Caloocan. So, sabi niya, anumang nasa kasulatan noong pang-una ay nasulat sa ikatututo natin. So, we are here not to magpaligsahan ng maraming alam na verse, magtanungan, magdebate, no po. No. Nasulat, tayo'y naririto, ulitin ko, Romans 15 verse 4, anumang nasa kasulatan noong pamanguna, meaning to say from Genesis to Revelation, ay naisulat sa ikatututo natin. Hello, Malu from Toronto, Canada. Madaling araw dyan. Nakaka-bless salamat sa iyo, Malu, sa patuloy mong pakikinig. To God be the glory. Nasusulat naisulat ang kasulatan upang ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito.
Yan. Nakuha niyo ako? Nakuha niyo ako? Yan. Sa ganon, sabi niya, natututo tayo. So, meron tayong makikita kapag tayo nagkakasama-sama. Natututo tayo. Hindi para magpaligsahan, magdebate, pumasok sa religion. Tayo po'y nandito. Ini-specify ko ito. I am not bringing you to any religion, but we are reading the Word of God so that matuto tayo. Matuto. Pangalawa, upang lumakas ang ating loob. Magkaroon tayo ng lakas ng loob. At pangatlo, ay magkaroon ng pag-asa, hope. So may tatlo po meron tayong tatlong ginagawa ngayong hapon na ito. Number one, lahat po ng sasabihin ko nasa kasulatan sapagkat ang aaralin natin ay si Joseph. At ito po, ang kaya natin inaaral, hindi upang maging magaling tayo. Hindi upang maging masaya lang. Upang hindi magpatawa lang. Dinadaan ko lang po sa ganon para inaalis ko yung churchy na situation na nasanay kayo sa pakikinig ng preaching, iniiba ko po. Sadyang ganon po talaga ako. Ang Bible nasulat upang matuto ka. Pakinig ka maigi. Bakit kailangan mo matuto? Kasi marami tayong minana ng mga maling akala. Tradisyon. Marami tayong, ayan na naman, dadating na naman ng New Year. Magsusot na naman kayo ng polka dots. Bibili na naman kayo ng mga bilog na prutas. Magpapaputok na naman kayo para nyo sinusunog ang pera. Saan sa Bible yon? Kaya nga sabi niya, ay nasulat ang Biblia at pinag-aaralan natin ang lahat ng mga ito upang number one, tayo ay matuto. Matuto saan? Sa mga maling tradisyon, sa mga maling akala natin sa buhay, sa mga maling uri ng ating pamumuhay, sa mga sumpa na minana natin, sa ating mga ninuno. Matuto tayo doon. Ibig sabihin, pag ginamit ang word na matuto, may dapat ayusin. So number one, matuto. Hindi magpaligsahan, hindi magdebate. Hello, Ate Alice ng Bunuan. Magandang hapon po sa inyo. Hindi para magdebate tayo. Matuto tayo na makita natin personally kung ano ang dapat pwedeng ayusin ng Diyos sa buhay natin. Pakinggan niyo ko, ang Diyos ang aayos. Habang binabasa mo ito, matututo tayo. Habang nagla-live streaming tayo, natututo tayo. Meaning to say, kaya tayo natututo kasi merong mga mali sa ating mga pamumuhay. Hello, Feby Pagdilaw Antonio. Hello, sa akin nga ito ay isang mapa kung anong direksyon ka. Mamaya, kahapon po tinapik natin, di ba, direksyon kay Joseph. Kunin niyo po yung panoorin niyo kung hindi niyo napanood yung kahapon kasi marami sa inyo Sunday, hindi napanood, panoorin niyo po yung kahapon. Maganda po yun. The best ka sa Lord. Okay. So, ikatututo at para lumakas ang loob mo. Amen. Para lumakas, hindi ka lang matututo kasi tayo, we have what we call, we are afraid to take risk. Takot kang pumunta sa isang bagay na hindi mo kabisado. Hello? Hindi mo kabisado. Kaya nga sabi ng Bible, lakasan mo loob mo. Kada darating si Jesus sa buhay natin, katulad ng angel nakikipag-usap, katulad ng mga nangyayaring bagay sa buhay mo, na kapag papasok ang Diyos sa buhay mo, mahirap kang maniwala. Kaya ang unang sinasabi, lakasan mo loob mo. Kasi ang gagawin ng Bible sa'yo, mangungusap ang Diyos at lahat ng mga imposible sa buhay mo ay gagawin niyang posible. Kaya nga sabi niya, lakasan mo loob mo. Bigyan kita example, ang magbigay ng tithes. Aba, pera mo na yon, ibibigay mo pa sa gawain ng Panginoon. O, di ba? Mahirap yon. Lalo na pag lumalaki na yung binibigay mong tithes o offering. Kaya nga payo ko sa inyo, ngayon pa lamang ay magbahagi na kayo sa gawain ng Panginoon at sa kanyang mga lingkod upang matuto kayo na lumakas ang loob na magbigay. Kasi we are born to be selfish. We are born to be always looking at ourselves. Itinuturo ng Diyos ang pagbibigay upang sa pagbibigay mo, matuto kang magtiwala sa Diyos. Kaya nga sabi niya, Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches
in Christ Jesus, according to His riches. Ang Diyos ko ay ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo sapagkat siya ay mayaman Diyos. Malinaw. Tuturuan ka. Number 2, lakasan mo loob mo. Lahat ng bagay na galing sa Diyos, Diyos ang kikilos. Siyempre, parang ganito yan. Iinom ka, masakit ang ulo mo. Unang masakit ang ulo, hindi mo matiis. So, anong gagawin mo? Biogesic. Pangalawa, masakit pa rin ang ulo mo. Alaksan, masakit pa rin ang ulo mo. At parang binibiyak ang ulo mo, pupunta ka na kay doktor. Hingi ka na ng reseta. Pag hingi mo ng reseta, masakit pa rin ang ulo mo. Babalik ka ulit kay doktor. At sasabihin niya, nako, meron ka ng bukol sa, may cyst ka na sa ulo. Doon ka lang nakakaalala sa Lord. At nung naalala mo si Lord, marami dito Nung naalala mo si Lord at humingi ka ng kagalingan sa Diyos, pinagaling ka. O, di napalapit ka sa Lord, anong ginagawa niya? Tinutulak ka niya, palapit sa Kanya. Ako po, katulad ko, nakakilala ako sa Lord, Jacqueline Bigiha Alcantara, ay nung panahong ang laki ng utang ko. 1.something million. Lahat ng asset ko as a doctor ay wala na. 1.3 pa rin ang kailangan kong bayaran. Doon po ako nakakilala sa Lord. Doon ako natuto. Nagbasa ako ng Bible, natuto ako. Lumakas ang loob ko na magpastor. From 30,000 pesos in 1985 to 150 pesos a week. Mahirap yun, ano po? 130,000 pesos a month. Basic. 1985. Nung nagpastor ako ng 1995, 150 pesos. Paano papaliwanag yun? Ay di dapat talaga malakas ang loob mo. Ano? Nakukuha niyo ba ako? Kung wala ang sama ng Diyos, ay talaga atras ka. At number 3, ay nagkakaroon ka ng pag-asa. Lumalakas ang loob mo. Sa paglakas ng loob mo, nakikita mo yung mga pangitain, yung mga signs, and then, nagkakaroon ka ng pag-asa. Tumitibay ka. Yan. So, bakit natin pinag-aaralan ng mga buhay ng mga tao sa Bible? Para tayo'y matuto, lumakas ang loob, at ano pa? Monsieur Hermono. Good afternoon. 15 verse 4 po ng Romans yun lumakas ang loob, tayo matuto, at magkaroon ng pag-asa. Alan Aquino. Yan lagi kaya nandiyan ang Bible. Hindi para magpaligsahan. Ibig sabihin, kaya tayo matututo kasi maraming pagkakamali. At ang pinakamasarap, handa kang matuto. Pag mali, mali. Amen. Pag mali, mali. Pag ang isang mali nauulit, ang ibig sabihin, hindi ka pa natututo. Hello? Paulit-ulit ang kasalanan, ang ibig sabihin, hindi ka pa natututo. Hihinto ang pagkakamali kung meron ka ng natutunan. Lesson. Lesson learned. Amen. So, ikaw ang gagawa nun. Pero bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Minsan nga, sabi nung isang kachat ko nung isang araw, sabi niya pastor, lahat na ng pastor at pare, pinag-pray na ang pamilya namin hanggang ngayon ganun pa rin kagulo. Ay sabi ko, walang problema yung pastor at pare. Ang may problema, walang pagsisisi sa loob ng pamilya nyo. Kahit na anong klaseng panalangin yan, ang kikilos pa rin ay yung desisyon mo na makipagkasundo sa Diyos. Hindi mo kayang kunin ng Diyos sa religion. Hindi mo pwedeng kunin ng Diyos sa mabuting gawa. Hindi mo pwedeng linlangin ng Diyos sa pagpapakita ng kabutihan. Hindi po. Hindi. Ang kailangan niya, pag-amin na gusto mong matuto sa Kanya. Kaya ang lahat ng gustong matuto, sila yung lumalakas ang loob. At sila yung humihinto sa kasalanan. At sila rin yung nagkakaroon ng pag-asa. Pili ka. If you will accept in your life that you needed a Savior, then Jesus is for you. And when you accepted Jesus in your life, you will decide if you will really consider Him as your Lord. Kaya hindi mo pwede, you can never fool God. You can never mock God. Amen. Ang trabaho ko po, magpaalala.
Daling kayo sa isang lugar na mag-iisip kayo na, oo nga, ang dami ko pang kasalanan, bungangera kasi ako, kaya ako nasusuntok ng asawa ko. Ano dapat kong gawin? Tanggapin mo si Jesus. Amen. Ganun yun. Natututo, ano pa? 3, no? Dapat ka pag meron kang Bible, kaya tayo nagla-livestream para tayo matuto. Pangalawa, para lumakas ang ating loob. At pangatlo, upang tayo magkaroon ng pag-asa. Ate Hervendrex Kirer Cayago, magandang hapon. Malinaw! So, ganun po ako, no? Gusto ko malinaw. Bakit tayo naggaganito? Hindi para magdebate at mag-contest, ha? Magtanungan. Doon na lang po kay Soriano. Kaya tayo narito kasi handa ang puso nating matuto at gusto nating lumakas ang loob natin through the power of the Holy Spirit and lumakas ang loob at magkaroon ng pag-asa. Amen? Si Rilo Cayago, magandang hapon. Tuloy na tayo. So si Joseph ay example natin kasi kahit na anong panahon kasi may tao ang Diyos. Pag Pasko, si Joseph, si Mary, ang mga wise men, ang mga shepherd, ang mga angels. Kasi lahat yung related sa buhay natin. Listen, this Bible was written as a love letter of God to man. Ang Biblia ay nasulat bilang sulat ng pagmamahal sa tao. Amen? Charlie Zarate, magandang hapon sa iyo. Okay. So, ang aralan na si Joseph na, sabi ni Mary, buntis siya, they're engaged to be married, and all of the people in their place, they knew that they are about to be married. But here comes the angel Gabriel and said to Mary that the son that will be born will be from the Father, lililiman ng banal na Espiritu ang kanyang ipapanganak ay magiging si Jesus. Tandaan nyo to, si Jesus na, kaya Jesus, ang ibig sabihin ay tagapagligtas. At sinabi kay Joseph, tatawagin mo siyang Jesus at sapagkat siya ay Emmanuel. Emmanuel meaning to say God with us. Dalawa po ang binigay na pangalan, Jesus and Emmanuel. Ganito yan. So tayong lahat, kailangan natin ng tagapagligtas. Sapagkat bakit? Tayong lahat ay makasalanan, malayo sa Diyos. So bumaba si Jesus, bila sabihin si Jesus, tagapagligtas. Tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas. Savior. Ngayon, binanggit din yung Emmanuel. Ang ibig sabihin naman ng Emmanuel, kay Jesus din, ay ang Diyos kasama natin. Ganito po. Si Jesus ay bumaba upang maging tagapagligtas at ang tanging tagapagligtas dapat samahan ka ng Diyos. Dominic Pulido, magandang hapon po sa inyo. Nakuha niyo yung sinabi ko, kailangan bumaba ni Jesus upang maging tagapagligtas at ang tanging makapagliligtas sa atin ay Diyos. Wala na. At si Jesus ang gumawa nito. Siya lang naman kasi namatay sa krus para sa atin. Maraming namatay sa krus, pero siya lang ang namatay sa krus para sa ating kasalanan. Janet Dizon, magandang hapon din sa iyo. And so, ito na si Joseph, our first point for today. Ang title po ng mensahe ay Joseph of Christmas. Joseph of Christmas. Yung mga hihingi po ng notes, i-PM nyo po ako at kayo padadalang ko. Tapos na po yung notes nung Sabado pa nakalimutan ko lang po magpadala kahapon kasi Christmas party namin, and secondly, ay very busy po maghapon hanggang gabi, kaya hindi na ako nakapagpadala pa ng mga notes. Okay, so number 1, nung sinabi ni Mary na, ito po tandaan ninyo basta pumapasok ang Diyos sa buhay mo, lahat ng imposible mangyayari. Lahat ng imposible mangyayari. Kasi pag nandyan na si Lord, gusto niya siyang kikilos. Diba? Sabi ko sa inyo, masakit ang ulo, may bukol pala, doon lang nakakaalala sa Diyos. At umpisa na ng Diyos doon. God will not move in your life unless you let Him. Hanggat kaya mong gawin yan ng personal mo, hindi kikilos ang Diyos. Kikilos lang ang Diyos kapag sinabi, Lord, ikaw na po. Kaya nga, every day of our life, Irian, Kirimit, yung aking anak niya sa DOJ Baguio City, kaya every day of our life, do not leave your bed nang hindi ka humingi ng tulong sa Diyos. Lord, ikaw na po bahala sa maghapon. Hanggang sa Lord, yung mga anak ko, samahan mo, Lord. Pati nga pagluluto Lord, ano ba iluluto natin mamaya? Wow, sarap Lahat, ilatag mo lahat. Alam naman niya yun pero alam mo, kapag sinasabi ng Lord, samahan mo naman ako. Kasi kasama mo siya
Del Escanio, yes, right. Kasama mo siya, pero minsan kasi because of busyness, because of problem, because of sin, because of compromise, itinatabi mo si Lord. Nandyan siya eh. Di ba sabi niya, I will be with you always? Victor Malano. And ang problema sa tao, nilagay niya ang Diyos sa isang kahon. Kinahon niya ang Diyos eh. Nilagyan pa nga ng salamin eh. Oh, tapos bubuhati nila. Ano yung Diyos na yon? Hindi makapaglakad. Eh, ang Diyos natin, ang Diyos ng langit at lupa. Di ba? Siya ang lumikha ng lahat. Ang kailangan lang niya, puso mo. Ang kailangan lang niya, sabi mo, Lord, sorry po. Yun lang ang kailangan niya. Wala na seremonyas. Ginawa na ni Jesus yon, huwag mo nang dugtungan pa. Hindi ka naman anak ng Diyos eh. Si Jesus lang bumaba, galing sa langit. Victor Malanom, Jimmy Muerong Kalaksan. God bless you all, guys. So si Joseph, sabi niya, ito tanda mo ha, sino tatay niyan? Of course, magtatanong. Doon pumasok ang Diyos. Number 1 point, moral dilemma. Hindi po si Laila, no? Dilemma means they are problems or they are situations na kailangan mong gumawa ng isang mahirap na decision. Sabi ni Joseph, inisahan ako nito si Mary, meron pang pasabi-sabi na anak ng Diyos. Pwede kayo mangyari yun. So nag-iisip. So sabi ni Joseph, sige, pakasalan ko na lang, kakaawa naman to. Makakaawa naman ito, pakasalan ko na lang pagkatapos niyan, hiwalayan ko. Bilang lalaki, masakit talaga yun. Alam na ng lahat ng kamag-anak natin, ilang taon ng broadcast yan na si Mary at si Jose ay kakasal, and then one day, she was found to have a baby from the Holy Spirit. Ano mangyayari? So, merong moral dilemma. You know what moral is? Moral is the sense of right and wrong. So, mali talaga. Papakasalan niya isang babaeng buntis. At hindi siya ang ama. Mali yun. Secondly, morally, mahirap yun. Paano mo paniniwala ng isang bagay na siya, yung pagbubuntis niya ay galing sa Diyos? Yung Diyos mismo. So, there's a dilemma. Moral dilemma. At ang sitwasyon ni Joseph, mahirap yun. You can just imagine, yung sitwasyon mo ngayon, mahirap. Ang dami sa inyo, may sakit, may kakulangan, may broken family. Ang hirap na sitwasyon nyo. Pero tingnan mo to si Joseph, kaya nga pinag-aaralan natin mga tao ng Bible. Bakit? Upang matuto, upang lakasan natin ang ating loob, at upang magkaroon tayo ng pag-asa. Mahirap yung sitwasyon ni Joseph, ang alam mo ba? Pero God is moving. Because sabi ng Bible, Joseph is a just man. Si Joseph, alam na mula pa noon na taong matuwid, lagi just man, taong naghahanap lagi sa Diyos yan. Si Joseph. Namili talaga ang Diyos eh. Siyempre, mamimili siya ng paglalagyan niya, and he found it in Joseph the carpenter. So, mahirap yung sitwasyon ng circumstances niya. Katulad mo ngayon. Hindi ko alam kung anong mga binibitbit natin problema. Paalala ko lang sa iyo, lahat tayo may problema. Marie Chris Eda Bernardino Espirito. Hindi kita kilala, pero lahat tayo may problema. 3 tao lang walang problema. Ulitin ko, bata. Ang alam lang niya, kumain, humingi ng baon, manood ng television, maglaro. Pangalawa, yung may ganon. Yung kagala-gala sa kalye, sa basurahan, naghahanap ng pagkain. Ganon. Mentally, kulang, incapacitated. Bata, mentally incapacitated. And number 3, patay. Pag patay, ay wala nang problema yan. Pitikin mo man ng ilaw niyan, hindi na magagalit sa iyo yan. Bangkay na eh. Pero ikaw ay hindi bata. Normal ang pag-iisip mo. At buhay na buhay ka. Titiyakin ko sa iyo, may problema ka. At kapag may problema ka, specialty ng Lord yan. Hindi mo specialty yan. Huwag ka pumunta sa manghuhula. Amen. Jasril de la Cruz. Huwag kang pumunta sa pungsoy. Kapareho mo lang yun ng makasalanan din. Hello? This is what I'm telling you according to what the Bible is. Pinapagaan ko lang po yung mga illustration ko para sa inyo. Na madali and to challenge each one of us. So whether you like it or not, normal kang tao, may problema ka. I do not know what it is. But it is the specialty of God. At ang lahat ng problemang yan, pakinggan mo kung maigi, bunga ng paglayo natin sa Diyos.
Mula pa sa ninuno natin, kung uugatan mo kay Eva at kay Adan, may broken family sa inyo. Sa atin, ako product of a broken family. Merong kulang sa pera, merong may sakit, merong ang sagwa ng ugali. Mag-aminan na tayo rito merong mainitin ang ulo. Pero isa lang yan sa tingin ng Diyos. Kasalanan. Kaya you do not have to blame anyone. Nakatulad nung kachat ko kahapon, sabi niya, kung sino na raw pastor at pari ang tinawag niya para sa pagbabago ng kanyang pamilya, ay abay, isa lang naman ang tugon doon. Tanggapin nila na merong kasalanan sa loob ng pamilya nila. Tapos ang boxing. Knockdown ang kasalanan sapagkat 2,000 years ago, pinataob na ni Jesus yan sa krus. Kaya nga, every problem in your life, it is a time for God to intervene just like Joseph. Pakita mo yung karakter mo, talagang gusto mong hanapin ng Lord. Ay, yung iba, lumuhod-luhod pa sa church Wala ako against any religion, pero nasan sa Bible yun? Sabi, ang Bible ay nakasulat para matuto. Number 2, Ate Imelda ng Japan, matuto. Number 2, lumakas ang loob. Lumakas ang loob sa pag-amin na hindi natin kaya ito without God. And number 3, upang mo tayo magkaroon ng pag-asa. Joseph has a dilemma. You have a dilemma. Laila dilemma is in jail. Everybody has a dilemma. What is a dilemma? It is a situation in your life, a difficult choice, that you have to make a difficult choice. Morally, you know what is right and what is wrong. But sometimes, pinanganak ka sa isang broken family, wala kang choice. A difficult choice. Pero pwede kang mapumili. Ano dapat mong gawin? Kapag ikaw katulad ko na ipanganak sa broken family, buti na lang, mabait ang Diyos. Di ba? I decided in March 16 of 1993, I surrendered my life to God. Ang taas-taas ng utang ko. Ano yung pagmamalaki ko? Lisensya ko? Ano yung pagmamalaki ko? Talino? Ari-arian? Wala kang pwede pagmalaki because in the sight of God, you are just one sinner needing Jesus. Pakinggan niyo ako maigi sa sinasabi ko, ang pagbabago ng buhay, ang Diyos lang may kakayanan nito. At kung gusto mo makialam ang Diyos sa buhay mo, kung gusto mo, di isuko mo ang buhay mo sa Lord, you can start again. I have 5 children from different women. Pero sabi ko, Lord, ayoko na. And I decided on March 16, 1993 to turn around. Alam kong mali yun Isipin mo, 3 nililibin ko. I love you dito, I love you, I love you. Mahirap yun. Ang pinakamasakit sa lahat, lokohin mo sarili mo. And face the truth. And the truth is Jesus. Except you accept in your life that, Lord, kailangan kita. And Joseph has a dilemma. And I am bringing forth to you a dilemma in your life. Maraming problema sa loob ng family. Just look around. Huwag mong tingnan yung negative sa problem, but the positive of how Jesus can do it. Turn around. Remember, when you accept Jesus, yung positive, hindi ka ubida, ng buhay mo. Bapaliktarin niya yung negative sa buhay mo. Magiging positive ito. Ito yung magandang positive. Sapagkat tandaan mo, si Jesus ay naipako, sa isang positive side. Hindi negative. Lagi kapag na kay Jesus ka, Evelyn Bibit, ay sabihin ko sa'yo, magiging positive ang takbo ng buhay. Kung gusto mo. Dahil sinabi ko nga sa inyo kahapon, respetado ka ng Diyos, Jenna Ponduyo, Lapad Chan. Respetado ka ng Diyos. He wants you to decide. Kumusta na circumstances mo? Kumusta na yung mga problema mo? Kumusta na yung sitwasyon mo sa buhay? If you will really surrender yourself to Weda Manzano, and then God will come to your life. Marie Chris, Eda Bernardino, hallelujah daw. Thank you. Bernardino Espirito, thank you sa Lord. Alam naman ng Diyos ang puso mo Number 1, yung circumstances ni Joseph. Number 2, yung karakter niya. Maraming beses ka na umiyak Maraming beses ka nang natalo. Maraming beses na tayong nabigo. Maraming beses na tayong napahiya. Hindi ka pa ba pagod? Bakit di pwedeng mag-umpisa sa'yo? Do not blame your family. It can start with you. Ang pagbabago pwedeng mag-umpisa sa'yo, hindi sa pamilya mo. Do not look on your family. Start with yourself.
point tayo ng point, point tayo ng point. Si papa kasi, si mama kasi, si auntie kasi, si lola, si lolo. Ganyan ka ng ganyan, ganyan ka ng ganyan. Remember this, you can never point to anybody kasi the moment you point your finger to anybody and you blame anybody or anyone, that other 3 fingers is pointing at you back. Yan, dapat pag nag-point ka, ganyan. Ganyan. Paturo lahat para walang babalik sa'yo. Di ba? Sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, kung papansinin mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa, pansinin mo muna yung mas malaki gabatong puwing sa iyong mga mata. You can never blame anybody. We are born in a situation, in a cursed world, as we can blame everybody. Look at the NPAs, they blame the government. Hello? Look at the terrorists, they blame the Christians. The Muslims blame the Christians. And every religion nagko-contest blaming one another. No! Hindi ganun si Lord. Hindi ganun ang turo ng Diyos. If you want a change in your family, start with your life. Start a decision for your life. Tapos na yan. Sa'yo pwede mag-umpisa at kaya kang umpisahan ng Diyos. Kung gusto mo. So, Joseph accepted the fact na thank you, Grace Calabag-Lambak for the stars, 58 stars. Para po sa Pangasinan Eagle siya. So, he decided na pakasalan si Mary. At ito maganda. Number 1, moral dilemma, yung morality, yung issue, Alicia Kasingal, good afternoon po. But, nakita pa rin ng Diyos yung puso niya. Alam mo, kapatid, point 1 lang tayo, Kasi nag-flow ako dito sa moral dilemma, Patawarin niyo po ako, 1 point lang, Alam mo, kapatid ko, kita naman ng Diyos, umiiyak ka, nag-iisa, nagtatanong ka sa Kanya. You blame the situation in your life. But I want to tell you today, you can start. We can start. Every day of my life, lagi ako nagsosorry sa Lord. Kasi ang dami kong ginagawang kasalanan. Kailangan kong ihingi ng kapatawaran nito upang lumakas ang loob ko na makapagpatuloy sa Diyos. I want to start every day. I do not start every week. No. I start every day. Bago kumain kami dito sa bahay, I lead the prayer sa harapan ng hapag. Sinasabit namin lahat sa Lord. I am not telling you I am religious, no? Kasi kapag hindi ko inilapit sa Lord, sino pang pwedeng mag-correct sa akin? Pastor ako Diba? Kaya pag ako nagkamali, grabe. Pastor pa naman. Parang wala na kaming karapatang magkamali. Gets niyo ako? Ikaw, ganyan. Galing ka pa naman sa Bible study, tapos ganyan ang ugali mo. Ba't ganun ang mga tanong nila? Kasi nakikita nila na tayo talaga yung may katotohanan sa buhay, but they rush up things. Tomorrow, I will take that up. Kukunin ko yung bukas. Kasi may process Kunin natin yung bukas. Yung marvelous dreams, may pangarap ang Diyos sa iyo. Nangangarap si Lord. Oo, kasi tayo lang naman. May nakita ka bang aso na nangarap ng kanyang mga tuta? Kung ano sila pagdating ng araw? O ang baboy nangarap para sa kanyang mga biik? Wala, ikaw lang. Yan yung image ni Lord sa atin Rueda Manzano, Herben Drex, Riza Padilla, Faith Lock sa Ababaw. Hello po sa inyo. Makinig ka, Mara. Makinig kayong lahat sa akin. Nung bago ka tinawag ng Diyos, inabangan tayo. Ang isa lang ang inaabangan niya sa atin, that you will say, yes, Lord. Every day. Kasi minsan pag hindi ka na, ito tanda mo to, pag tinataban ka manalangin, nawawalan kang gana magbasa ng Bible, but you still call yourself a Christian, meron ka kasalanan itinatago, and you still call yourself a Christian, you're practicing religion. Naintindihan niyo ako? You're practicing religion. But you say, Lord, ayusin mo naman po yung buhay namin mag-asawa o si tatay. Lord, bahala ka na po kay nanay. Lord, masakit po itong tuhod ko. Turuan mo naman ako magdisiplina sa pagkain. Panahon ng Diyos yun sa'yo. Hindi, most of the time kasi tinuruan tayo na magsarili. Tayo natin magpaturo. Lalo na kapag tayo nagkakamali. Rosie, Sinampaga, Kasinggal. Pagbigyan niyo ako ng pagkakataon.
nagisingin ang damdamin ng bawat isa, that we grow as a person. That our growth will affect other people. And listen very well, ang hindi mo rin paglago, apektado rin ang ibang tao. Choose. If you are a Christian, handa tayo matuto, correct. Yung i-correct mo yung pagkakamali. And you know it, matatapos na 2020 and will be a better person after this. Kung patuloy kang umaasa sa Lord. Kasi yan ang pangarap ng Diyos. For I know the plans I have for you, a plan of peace and not to harm you, a plan to give you a hope and a future. Then and only then, you will seek for me and you will find me with all of your heart. Jeremiah 29:11 and 12. Yun naman talagang gusto ng Lord, but most of the time, nagsasarili tayo, lalo na kapag napagsabihan ka ng pagkakamali. Ay, naku po, nangangatwiran pa, mali na nga. Eh, syempre, tendency natin yun, yung pride, built sa atin yung pride niya, minananan natin yun. Di ba, sabi ng Lord, nung kinain nila yung bunga ng punot ng mabuti at masama, doon sa Garden of Eden, sabi niya, oh Adan, bakit mo kinain ang bunga sa puno ng mabuti at masama? Tingnan mo sagot ni Adan. Pakinggan niyo sasabihin ko, Genesis 3. Si Eva po na binigay mo sa akin ang unang kumain at inabutan niya ako. Ano sabi niya? Si Eva po na binigay mo sa akin ang nag-abot sa akin ng pagkain. Kaya ako kumain. Pakinggan niyo ako, anong logic? Huli na si Adan because he's the head of the family. Ano sagot niya? Kung hindi mo nilikha itong babaeng ito, hindi ako nagkasala. Sino may kasalanan? Si Lord. Patay na. Most of the time, may sakit ang anak mo. Ano sasabihin mo? Lord, sa dinami-dami ng tao, ba't ito pa nagkasakit? Sinabi ko yan noon. Noong na-COVID yung anak ko, nag-positive yung anak ko, nasabi ko yan, Lord, ang dami-dami ng tao, ba't yung anak ko pa? Paalis na siya sa abroad. Pabalik na siya sa abroad. Ba't siya pa, Panginoon? Winarningan ako na, Hoy, tanda mo ang kausap mo si Lord. Ang tauhan ako, sabi ko, o nga, siya Diyos nga pala kausap ko. Ay, paimot-imot ka dyan. Bakit? Wala na bang karapatan ng Diyos na, sabi sa akin ng wife, wala na bang karapatan ng Diyos na magka-positive sa inyo? Eh, way niya yan para lumapit ka sa Lord. Sabi ko nga sa inyo, mas pastor yung asawa ko eh. I must be honest to you, ito po ako. Siyempre masakit yun, nagka-COVID yung anak ko, sasabihin ko, thank you Lord, may COVID yung anak ko, ganon. Iyak ko na iyak. Lord, bakit naman yung anak ko pa, Lord? Madaling araw, di ako makatulog. Pakiramdam ko, may COVID na rin ako, Lord. Bakit ba naman yung anak ko, Panginoon? Sabi na sa akong gumising, hoy, ano yung pinagsasabi mo? Lahat nga na sinasabi mo sa pulpit, yun ang ibalik mo sa Diyos ngayon. Ang tapang-tapang mo sa pulpit, tapos ganyan ka? Buti na lang, may asawa ako. Hindi, sabi nung asawa ni Job, nasa ngayon ang Diyos mo? Sumpay mo ng Diyos para mamatay ka na. Sabi niya, the Lord gave, the Lord take away, blessed be the name of the Lord. Job 1:21. Andrea Jobel Pasqua. Ano akala nyo? Magaling na ako. Hindi, ito po ako, umaamin ako sa inyo. Gusto kong matuto. At nung panahon na yun, nung isinuko ko na yung anak ko sa harapan ng Diyos, doon ko lang naramdaman ang lakas na galing sa Diyos. Naisip ko nga, no, lahat naman pala kami mamatay. Sige Lord, kung ano yung plano mo, yun na. O paano nagkaroon ng peace? Yung peace na that surpasses all understanding in Christ Jesus. Kasi ang galing-galing natin, si Adan. Kasi yung babaeng nilikha mo, kung di sa kanya, hindi ako kumain. Kasalanan na ng Diyos. Di si Lord naman, di pinakinggan yun. Sabi niya kay Eva, ba't mo naman kinain yung bunga ng mabuti at masama? Ano sabi ni Eva? Yung ahas po. Nagturo na naman. Yung ahas po. Sabi niya, kasalanan na naman ng Diyos. Kung hindi siya lumikha ng ahas, walang tutokso sa kanya. Di ba? Ate Erlinda lumiwan. Jessamy gumawid. Tingnan mo, Ate Malu. Ang ibig sabihin ni Eva, kung walang ahas na ito, walang tutokso sa akin, tukso lang yun, hindi pa kasalanan yun, temptation pa lang yun, pinatulan niya Kinuha niya Gina Alcoran Munoz. Kinuha niya, pinatulan niya yung tukso,
O, nung tukso'y napatulan niya, ni Manla. Yun na yun. Bagsak na sa kasalanan. Kaya wag yung kanta ni, ewan ko kung buhay na kayo rito ng mga kantang ito ni Eva Eugenio. Ano, yung mga matatanda alam to O tukso, layuan mo ako. Uy, hindi tukso lalayo sa'yo. Ikaw ang lumayo sa tukso. Ano ka ba naman? Di ba sabi niya sa Santiago, ay ni Timothy, ay ni Pablo kay Timoteo, layuan mo ang tukso. Ay yung kanta mali, di ba? O tukso, layuan mo ako. Ano ba yun? Mali yun, Alam niyo yung mga matatanda dyan, kinakabats ko. Mag-amin na lang kayo. O wag na kayo mag-amin. Kasi mahala tayo yung mga edad natin. Sa kwan lang yun, moral dilemma. Ate Gina Alcoran Muñoz. Sa moral dilemma lang yun. Nagigets niyo ako? Amen daw, sabi ng Josephine. Happy birthday to you. Yan, binati kita, ha? Pansit. Doon ang origin ng pinpointing others. Kasi yun ang kasalanan. Ate, Ma'am Delia Escanio. Yun ang kasalanan. Ituturo mo na lahat. You will blame everything except yourself. Yan ang religion. Gagawa siya ng ibang. Tingnan niyo ang ginawa. Nagdamit siya ng dahon. Nagdamit sila ng dahon. Religion yun Sarili nilang paraan. Para takpan ang kanilang kahihiyan. Mali yun. Di ba nagtakip sila ng dahon sapagkat nakita nila ang kanilang mga sariling hubad? Anong ginawa? Dahon. O yung dahon nalalantay. O anong ginawa ng Diyos? Pumatay na isang tupang walang kasalanan. Kinuha yung balat ng tupa ng Panginoon at idinamit kay Eva at kay Adan. Ang ibig sabihin, ganyan din mangyayari kay Jesus. Walang kasalanan, idadamit ko sa inyong kahihiyan. Woo! Are you still there? Ay yung ahas. Sabi nung Eva, yung ahas po kasi. Sino may kasalanan? Yung ahas? Hindi si Lord. Si Lord ang may kasalanan. Siya gumawa ng ahas di ba? Ano nangyari? Yung ahas, ano nangyari? Walang maituro. Bakit? Walang kamay. Walang kamay yung ahas. Ikaw ang mag-ahas. Hindi makapagturo. Pero kung may kamay yun, nagturo yun. Nandiyan ba kayo? Nakukuha niyo ako. Ano nangyari? Ayun na yung sumpa. And so, as I end up, alas 5:08 na, pastora mo na. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo magturo. Isipin mo yung ahas. Nakakita ba kayo ng ahas na may kamay? Kawawa yung ahas kaya. Ang galing ni Satanas, pumasok doon sa ahas kasi walang maituturo. Andiyan ba kayo? Ganun tayo. Ako, ikaw. Kaya dapat mong tanggapin. Kapag kinurek ka, umamin ka na. Ang hanapin mo kaagad pag-amin. Kasi yun lang naman inaabangan ng Diyos. At pag umamin ka, sasabihin mo, oo nga. Dami kong pagkakamali sa pamilya. Oo nga. Yun po nangyari sa akin. Oo nga, walang dapat sisihin dito ako. Lord, tinatanggap ko po ang aking pagkakamali. Alam mo, sagot ni Lord, ay naku, bobot, ang tagal na niya. Ngayon ka na umamin. Game na tayo. Game na tayo. So, tinawag mo ako, Lord. Ako masusunod. Yes, Lord. Ako masusunod, Opo. Sige, magbigay kang tithes mo. Ay, teka muna, Lord. Ay, wala akong pambili. Ang dami na naman padahilan. Teka muna, Lord. Ang dami ko utang. Sasabihin ng Lord, teka. Gadahilan ka na naman sige, bayaran mo muna utang mo. Tuturuan ka ngayon. Hindi magmamagic si Lord. Poink! Ayan na, pambayad mo ng utang, Hindi, Kasi nagkamali ka ng ganon, tuturuan ka kung paano magtipid. Bibigyan ka niya ng self-control kung paano magtipid. Kung paano magtiis. Opo, Ate Delia, open rebuke is better than secret love. Sabihin mo, pero in a nice way, with love. At saka dahan-dahan, pag nag-rebuke ka, pag-pray mo muna kasi baka hindi niya kayang tanggapin. Marami pa po ganyan. Jaime Lee, kumusta ka na? Kumusta operasyon? Jaime Lee Gonzalez Vidal.
Di ba? So tayo tapos na, alas 5:10 na eh. 15 na nga, 5:20 na. So, Joseph's dilemma. Hindi po siya kaano-ano ni Senator De Lima. Ha? Okay? The dilemma is a situation in your life that is wrong, that is so difficult that you have no choice. But you has to be made between two alternatives. Pakasalan niya o hindi. Tanggapin mo si Lord o hindi. Gawin mong tagapagligtas si Lord o hindi. Difficult choice. Pero, yun eh. We are always everyday in a point of dilemma. So, doon makikita yung morality ng pagkakakilala mo sa Lord. If you will say, Lord, ikaw po bahala. O, sige, yung Sunday mo, kay Lord. Lahat ng gagawin mo, kay Lord. Kasi siya na lahat eh. Kaya nga, Lord eh. O, huwag namang wedding Lord. Kasi Lord pa rin yun. O gambling Lord. O drug Lord. Ang sinasabi kong Lord, si Jesus. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos, napakabuti mo sa amin at salamat po sa oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na muli magkasama-sama. Panginoon, lagi kami sa isang sitwasyon na kami nalilito, nahihirapan. We are in a dilemma in our life. Just like Joseph, nung sinabing buntis si Mary, ay paano niya tatanggapin yon? But you have come to the point of Joseph, just like we right now, kami po na marami kami dinadaan ng problema. Lord, dalangin ko, ikaw ang piliin ng bawat isa. Let Jesus be the Lord. He is your Savior. He is our Savior. He is the Emmanuel, God with us. Sasamahan tayo ng Panginoon. Salamat sa hapon na ito. Pagpalain mo po silang lahat. At ikaw lamang ang mabuting Diyos. Tapat, sapat, gabay. Hindi kami iiwan. Hindi siya magle-left the group, kapatid. Kung hindi, siya ay mananatili sa atin. Sapagkat nang sa sandaling sinabi natin, Jesus, pumipindik ang puso ng kanyang pagmamahal para sa iyo. Hindi siya nang pababago-bago ng isip. Inaabangan lang niya ang desisyon natin. Kapatid, mag-umpisa sa iyo. Mag-umpisa sa akin. Mag-umpisa sa ating lahat. Na aminin natin na meron lang kahulugan ng buhay kapag si Jesus ay nasa ating buhay. Sapagkat siya ang may-ari ng buhay. Pagkatiwalaan mo ang bawat isa, ngayong mga panahon na ito na makausap ka namin, mag-decide kami para sa iyo in a dilemma of our life and change our circumstances by our decisions. To you be the glory. Thank you, Holy Spirit, for such wonderful afternoon and to everyone that's watching and who will be sharing and watching the replay. Pagpalain mo kami lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, to God be the glory. Amen and amen. God bless you all po. Thank you po, Ate Wilma. Thank you, si Ate Alma, makinig ka na lang na replay. Ay, manood ka na lang. Ate Alma ng Sydney, Australia. Magandang hapon. At 1 point lang po tayo. Sa mga gusto ng notes, yung kahapon saka ngayon, papadala ko po. Amen. God bless you all, guys. Listen to this. God is faithful to His people. Pagpalain kayo ng Panginoon, in Jesus' name. See you again tomorrow by God's grace. Amen.